Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, isasama ko kayo or ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito sa Cebu. So, a day in a life in Cebu tayo for today's video. So, kanina or in the morning, pagkagising ko, ang una kong ginagawa is, syempre, binubuksan ko yung bintana kasi tingnan nyo naman, ang ganda ng view natin. Tchanen! Diba? So, ang ganda ng view natin dyan. And then, after that, syempre, hilamos na mukha, toothbrush. Syempre, naayos natin yung bed natin katulad ng pinakita ko sa inyo kanina sa intro natin. So, ngayon, magko-coffee lang ako. Breakfast muna tayo. So, alam nyo naman, coffee is life tayo. So, samahan nyo gagawa ko ng coffee. And, samahan niyo ako mag-breakfast since ako lang mag-isa dito. So, gagawa tayo ng coffee. So, yan. Nakapag-prep na ako ng breakfast ko. Coffee, banana, tsaka bread lang siya na may bacon spread. So, yan lang. Pag breakfast ko, mga bread lang talaga ako. Bihira yung mag-rice, meals, mga ganun. So, ito malaki lang tong baso ko. Pero, ang laman niya half lang. Ito lang kasi yung ano namin dito. Isa lang yung kapiyan namin dito. So, tsaka madalas ako lang yung nagko-coffee. Talagang coffee is life tayo. Tsaka I like it black. Ayan, black coffee. So, yun lang naman ang mga ginagawa ko dito. Gigising. Cellphone. Actually, hindi pa nga ako nakakalibot dito sa Cebu. Actually, kasi nga, di ba, sabi ko noong una in my previous vlog, hindi siya for leisure. So, ang main purpose kasi nga ng pagpunta natin dito sa Cebu is i-enroll yung anak ko sa college, i-settle yung titirhan niya, apartment hunting, ganon. So, meron akong video na apartment hunting pero hindi ko sure kung i-upload ko siya kasi parang hindi ko masyadong napagtuunan ng pansin. Pero, maybe i-upload natin siya. Or baka this time na-upload ko na pala, hindi ko alam, di ba? So, yun. So, ang mga ginagawa ko lang dito, ganyan. So, pagkagising, kakain, tapos magluluto. So, mamaya ipiprep ko pala yung, yung ilalabas ko na pala sa ref yung, wait lang. Okay, continue tayo sa chikahan natin habang kumakain. Actually, wala naman akong magawa dito. Kasi ayoko rin naman gumastos-gastos, yung lalabas ko para gumastos. Pero, dito medyo magastos kahit na ayaw mo gumastos. Kasi itong tinutuloyan natin is parang malayo siya sa mga wala dito yung paglabas mo may tindahan, walang ganon. So, ang pinakamalapit mo na pwedeng puntahan is yung SMC side. Which is yung nakikita natin sa bintana ko pagka dumungaw tayo doon. So, yun lang. Yun yung
Tsaka pag nag-grocery kami, doon lang talaga kami nag-grocery ng mga kailangan namin dito sa bahay. Ayun lang. Tas medyo ang downside lang dito since wala nga mga tindahan paglabas mo or malapit na water refilling station. So, doon kami nag-struggle. So, naubusan kami lagi ng tubig. So, yung kinukuha na namin dito sa loob ng condo is minsan hindi nagre-reply. So, wala kami magawa. So, we have to go to SMC site para bumili pa ng water namin. So, syempre, ang bigat-bigat ng water na yun. Kahit na 10 liters siya, kung malapit lang yung lalakarin. Pero hindi Ang lalakarin mo is like 300 meters, something ganyan, para makapunta ka dito. Unless na lang hindi ka nagtitipid, pwede ka mag-taxi. Pero kasi, walang budget na person, so, at nagtitipid, mas pinipili namin maglakad. Lalakad kami papunta dun sa may terminal na papuntang SMC side. So, ganun yung ginagawa namin. At isa pa, sobrang init dito sa Cebu, grabe. Yung tipong dyan sa Manila, umuulan, dito grabe. Parang I can't imagine na pag dumating na yung summertime dito, kung sobrang mas iinit pa lalo. Hindi ko alam. Kasi ngayon, di ba parang rainy season, pero dito sobrang init, grabe. So, you have to stay hydrated talaga. Inom ka na maraming tubig. Just lagi ka magbaon ng payong. Kasi sobrang init talaga, hindi mo kakayanin. Nakakasakit yun ng ulo, promise. Tapos na tayo mag-breakfast. So, pero may kape pa ako. Ito. Naubos ko pa siya. So, ang gagawin ko ngayon, ilalabas ko na yung iluluto ko. Actually, hindi ko pa nga alam kung ano iluluto ko for lunch. Kasi para mamaya pagdating ni Chinil, ng panganay ko, is may food na siya. Kasi uwi siya dito ng lunch. And then, papasok siya ulit. So, hindi ko alam kung may laman pa yung ref namin. Puro mga chicken breast na lang siya. Wala na kaming pork, pero baka magluto na lang ako ng munggo at pork na lang ilalagay ko. Usually, yung niluluto ko sa tanghali is yun na rin yung dinner namin para isang lutuan na lang. Tsaka para matipid, diba? So, ilalabas ko na to. Para lang natin ng konting tubig. And then, ito, may munggo. Kung binili. Yun lang yung pwede maluto eh. Ano pa ba? So, ito na lang yung laman ng ref namin. Ayan, sensya na, hindi siya malinis. Hindi siya ganun kaano. Konti lang kasi yung ini-stock namin. So, ayan. Ilalabas ko na yung mga kailangan nito. Bali, itong munggo na to is walang sahog for today's video. It's just chicken and munggo. Kasi nga, wala nang mailuluto. So, ito na lang. Ready ko na. Ito siya. Yan. So, para mamaya, okay na. Actually, gusto ko nang magsaing din. Kasi wala naman akong gagawing iba. Except sa maglilinis lang ako ng bahay, tapos maglalaba. So, kayang-kaya kong gawin silang pagsabay-sabayin. So, as a multitasker tayo. And then later, ano ba? Anong gagawin natin mamaya? Later nga pala, pupunta ako sa Ocean Park. Meron akong biniling voucher sa Klook. Pero that would be a separate vlog.
So, exclusive lang siya for Cebu Ocean Park, yung magiging vlog natin doon. So, ito, kung ano lang talaga yung ginagawa ko for the day. So, see you again later. So, guys, it's 9:35 na in the morning. Ang gagawin ko is magsasaing na tayo. So, wait lang ha. Magsasaing tayo using this new rice cooker. So, unbox muna tayo for today's video. So, ngayon pa lang ito magagamit. Ito. So, maliit lang siya. Ayan. This one. Ayan. With steamer na rin siya. So, yung steamer, ilalagay ko muna ulit dito sa box. Since hindi pa naman natin siya gamitin. Oh, wow. Meron siyang kasamang pangsandok ng rice. Oh! I love it. Kasi wala kaming ganito dito. So, ang ginagawa namin na pantakal, yung baso rin na pinagkakapihan ko kanina. So, this one is perfect. So, magagamit ko na to. Ayan. Nabago na yung angle natin. So, I think this one is more perfect. Kasi medyo kanina, medyo alam nyo na, medyo parang madilim yung lights natin. Ang ginagawa ko kasi pag nagsasaing ako, dito ko tinatapat sa may bintana. Usually itong bintana, nakabukas talaga to. Pagka morning, binubuksan ko talaga yan para may fresh air tayo na mapapasok dito, no? Tsaka para hindi kulob yung unit natin. Pero since nag-film tayo ngayon ng ano natin, ang ingay kasi may gumagawa sa labas. Ayan, pero ngayon wala. So, hindi ko alam kung maririnig nyo ba. So, ayan. Binuksan ko na siya. Usually, nakabukas talaga yan. May mga gumagawa kasi dyan eh. So, yun. Magsasaing muna tayo. Hi guys, hindi pa tayo sa supermarket. So, bibili lang tayo ng water kasi naubusan na tayo ng water. So, yun doon kami nag-i-struggle kapag wala ng water. Kasi mahirap mag-order. And that's the end of my day here in Cebu. It's not always exciting, but it's fulfilling in its own way, balancing work and peace in a place that feels like home.